Ayos. Pwedeng tan pulutan. Po mga kalayas, lalagyan ko na po ito ng flooring, pero ang ipo-flooring ko po dito ay yung sobrang buhangin at saka meron po ditong bato. Meron pa rin naman itong simento, dudurugin ko na laang po, sayang pa ay. Haluin ko lang po muna ay dinisa sa ako, gawa ng kapag po dini agad sa babae, dadala po ang lupa. Kaya mga kalayas, halo na. Kakalat na lang natin dito. Maulan po ngayon mga kalayas. Hapon na po, alauna na. Ako sumaka din at gawa ng kanina po ay ang dami ko pong gawa para may tao din sa kubo natin. May kaputi din ay. Wala, may kaputi lang. Hanain na po yung ating update sa ubin. Ayan, ari po mga kalayas. Oh. Yung loob po niya ay meron ng palitada. Noong nakaraan po ay hindi ko lang nabidyuhan, pero nalagyan po natin yung loob. Ayan na po mga kalayas yung ating sinementohan. Nung hinahalo ko po ito, akala ko hindi matapang yung semento, pero ito naman at matibay naman pala. Akala ko kulang yung semento natin. Matibay oh. Maigit hindi na masyadong magpuputik mga kalayas. Maganda naman at ngayon ay naulan. Aring ating mga tanim dito ay nadidilig. Ito po ay yung mga lipad lang po ba dito. Ayan pa oh, yung mga binhi. Gawa ng meron po tayo ditong tanim na amarillo, yung tinanim po ni kuya. Namatay na po yung pinakang binhi po niya. Ay ito na po, yan oh. Ay may mangangain oh. Ay langaw pala. Buhay na buhay yung ating mga bulaklak din eh oh. Mga nagsibulan. Buksan ko lang muna aring ating kubo. Kapag wala po ako dito, hindi po ito nabubuksan ni kuya eh. Pero binilin ko rin po na kapag siya po ay bakante at kaya niyang buksan, ay buksan niya po para pumasok po yung hangin dito sa loob. Bali ang ginagawa po ni kuya dito, ang itinuka ko po sa kanya ay yung pagpapakain po ng ating mga tilapia. Buksan lang natin to. Iyon oh. Ito pala yung pinamotor ni kuya, yung maraming mga dalag na tsaka hito. Buhay na yung kanyang mga inakat na pichay din po. Yung tubigan na po uli. Si Tiyo po pala, yung dumating din eh. Kita ko kanina Tiyo ay may kaputi. Akala ko na may kung sino. Kumain ka na? Ni Kuya Ison. Anong ulam? Labong na may balat. Aba, ayan ang kahusay. Pabilis ako Tiyo. Ari po, kape. Oh. O titimplahin natin. Ahog na. Nakabusog na ito mamaya. Dami na rin ah. Ayan. Ay, yan. Binigay ni Kuya Ison. Ay nagaano ka po ba? Nagagamas doon.
Dahil kanya kalumasang mamamatay na pala. Ang dami ng bunga. Ang dahil na puti kanina. Wari si Siyam. Bay ayos ano. Ba't naman ang ating panahon ay gana rin, mainit na maulan. May ginagawa ng ulan. Mas magandang magtabas pag maulan ano. Pagod sa halaman at pagod sa tao. Ay oo. Ako hinapon na rin yan, ang dami kong gawa tiyo. Bumili po ako sa Lazada ng tent. Ito po ay yung tent na bubong lang po siya, hindi po siya yung buo na tent. Ano po, siya po ay nagagamit din sa mga pang-camping. Pero ito naman po ay gagamitin po natin ay dito sa area na ito. Kung mapapansin nyo mga kalayas, may mga special event po tayo dito like nung birthday ko tsaka nung jamming po nung family namin dito. Mayroon po tayo ditong temporary lang na tarapal, pero yun po ay meron akong paggagamitan kaya bumili na lang po ako. Bali ito po ay i-assemble ko na lang po dito mga kalayas. Ang i-fix ko lang po dito is yung pinakang frame po nito. Tapos tatanggalin ko po yung pinakang bubong. Ito pong tarapal gawa ng every time na kukuha po ako ng video, ang gusto ko po sana palaging kita nyo po ito kapag tayo po ay gumagawa dito ng video. Ano po, kita itong ating pugon, itong oven, kita yung buong kubo. Kasi pag mayroon na po yung bubong, hindi po yan masyadong pansin. Para maganda nga. Ayan, may mga kasama na siyang tali at saka pantusok na bakal. So since ito naman ay yung tarapal na talaga pong pamportable hindi po siya yung heavy duty ba. Ayan, may mga bakal na siyang kasama tingnan natin, malaki rin to. Maganda kasi siya ay waterproof, para siyang kabilaan doble siya. Hindi pala, ano pala yan, ganyan. Yun. Ayan, bali yung dito po sa ilalim, itong kanyang, ito ang pang ilalim po natin yung kulay silver, tapos ang black po itong nasa ibabaw. Testing ko lang po na i-assemble dito mga kalayas, kung hanggang saan ang abot na rin, para kapag mayroon tayo mga special event mga kalayas ay pinakang extension na rin po ito. Tas maglalagay na lang din po ako ng table. So after ng event, tatanggalin ko na lang po ulit ito para kitang kita po itong mga ginawa po natin dito. Ano po, bali wala po kasi siyang manual kung paano i-assemble. Siguro ang gagawin ko na lang po na pinakapang gitna po nito, pang brace po, simula doon sa ating kusina hanggang dito, kawayan na lang po bago sa kapo po siya ilalagay. Yan po ang na visualize ko dito. Pero maganda siya mga kalayas malaki tapos ay magaan pa. Ayan po, ako ng kawayan. Pero kung ito naman ang pagdudugtongin, pwede rin siguro. Kawayan na lang ang mga kalayas. Ito pong kawayan na ito, madali lang naman tanggalin kasi ilulusot lang naman po dito sa tali yung dulo, tapos ito naman ipapatong. Pero lalagyan ko rin po dyan ng pinakang pangsabat para in case na humangin hindi po siya malipad. Ayan, so bali ito po, yan pinakang pangpatibay niya po sa gitna. Ganda mga kalayas kasama na shipment dito, 900 pesos, mura na. Ito na mga kalayas, kinabit ko na lang po muna para next time kapag may mga event, alam ko na kung saan ko po itatali, alam ko na rin kung paano kaya assemble. So okay siya, worth it naman yung price, yung pagkabili po natin dito. Hindi naman po tayo lugi sa sobrang laki po. Siguro pinatagalan, baka naman lagyan ko rin po ito ng may bubong, medyo dito lang po sa labas, para kita pa rin po yung ating kubo. Antenan nyo mga kalayas, takip yung ating kubo pag may ganyan ng tarapal.
Kaya hindi po yan pwedeng permanent na naandyan po. Meron po tayong dagdag gamit. Ito po ay Cleopatra, higaan po. Maganda po ang pagkakahoy nito mga kalayas. Gawa ng ito po yung mahogany rin, kagaya po nitong ating lamesa. Kagaya po nito, ang tagal na po nito dito sa labas. Init ulan pero siya ay matibay pa rin. Ito po ang kasamahan ng kahoy na ginawa po dito sa lamesa. Yan, so mahogany rin po. Pag yung tayo po ay may mahaba-habang oras, lalagyan po natin yan ng plastic varnish. Ano kaya ari? Para pag nasa taas meron din tayong upuan na higaan. Hindi naman po din pwede ang tama ng malaki ay gawa ng liliit po ang ating space. Laki ng tamik budi ni oh. Paparamdam yung ating mga tilapia. Yan, ariki kasya po naman ariki. Sarap natin ito. Gagamit po. Kasyang kasya. Yan. Yo. Yan, pwede rin nakaganito dito oh. Mahangin-hangin sa paa. Pag naman ari binuksan ay di hanggang dini lang po. Yan. Yan, pag mamimintana. Yan, sakto-sakto po. Ito po tansya lang ang sukat. Hindi na po ari kinuhanan ng sukat. Mabuti naman at kumasya oh. Pahingahan. Mga kalas, ngayon po ay normal day lang ano po. Ako po ay magluluto na rin keeping. Kung naalala nyo po, ito po yung binigay sa atin dun sa Lokban, Quezon nung May 15 po, nung pahiyas. Ito daw po ay piniprito lang. Ayan, magpapakulo lang po muna tayo ng mantika. Magpapainit. Andito ko na lang po lulutuin sa butane. Kaysa maggayak pa po ako doon sa dikahoy. Medyo matagal pa po. Ay dini po, medyo madali-dali lang at butane lang naman po ari. Ito po ibigay naman ni Tiyo. Nakauwi na po si Tiyo ay may dala po siyang saging. Binigyan po tayo. Yan, salamat po Tiyo. Yan, kain po tayo ng saging. Yan, kuha na po kayo. Ito po pala mga kalayas, yung ating kalamay. Naiwan ko lang po ito dito oh, sa kubo. Yan, nakita ko po na may kalamay nga pala ako dito. Gagawin ko po ay piprituhin ko na lang po. At ari naman po ay pwedeng-pwede. Kahit yung inaamag po, piniprito po namin yung ganyan dati. Pagluluto daw po ng ganito, pwedeng ihawin, pwedeng prito. Yan, pinrito ko na lang po muna. Gagayatin ko lang po muna aring kalaman. Iprituhin ko po. Ay babawas po ng kaunti. Ayan. Matigas na po. Isang linggo na po nakalipas ay. Ayun o. Yan pala ang keeping. Mukhang masarap naman. Ayan, prituhin na po natin yung kalaman. Hindi ko na po itinudo aring keeping. Gawa ng masyado pong marami, baka hindi ko po maubos.
Yan, lagyan natin ng suka, yung keeping. Sinasawsaw na po yan sa suka. Ay. Tikman natin mga kalayas. Ito po ay made of rice. Yan, yun po ang sabi doon. Tingin lang natin. Ang pinagkaiba lang naman po nito mga kalayas ay di yung kulay po, food color, pero same lang po yan. Baka kasi po may magtanong kung bakit ano yung green, ano yung yellow, ano po. Ano siya, parang yun nga, yung rice na ginawang chicharon. Manipis yung pagka-chicharon niya. Kain po tayo mga kalayas. Masarap. Pero parang mas masarap to kung may flavor. Plain lang po yung lasa niya eh. Kaya lang kapag siguro may flavoring baka hindi po siya mabuo na keeping. Kaya siguro walang flavor yung ganyan. Awang ko lang. Yan, pa-comment na lang po dun sa mga lukbanin po natin kung may viewers po tayo na nakakaalam po sa paggagawa po ng keeping. Ayos. Pwedeng pulutan. Sarap. Kuha na po kayo mga kalayas. Sarap. Sarap talaga ng kalamay kahit yung mga isang linggo na. Kahit yung medyo inaamag-amag na. Sarap ng merienda sa bukid. Talagang lahat ay yung mga sariling gawa po ba. Yari na, hindi ko na po lahat pinrito yung kalamay. Gawa ng marami po, hindi ko po rin mauubos. Itatabi ko na lang po muna ulit dito. Pag nagutom, magpiprito na lang po uli. Ang sarap nung kapag pinrito, para siyang lalong nag-upgrade yung lasa ng pasunog. Tapos yung mantikilya, lasang-lasa. Na para siyang medyo nasunog ng konti, pero basta masarap yung lasa. Yung aroma ba? Ang bango. Yun po mga kalayas, hanggang dito na lang po ang ating vlog. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa aking munting channel. Ayan, ito po ay normal vlog tayo ngayon at wala po tayong ginawa kundi kumain at nagdala lang po ng mga gamit dito. So yun, maraming salamat po. Ingat po kayo palagi, saan man po kayo naroon. God bless us all. Peace out. Bye.